at ang isa na may baguhan, kaya't sunod-sunod ang kanyang paglura at paghit-hit ng sigarilyo. Napakaselan mo naman? Manunulat ka man sa tribunal? Kung kamukha pa kitang humukay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang nalilibing, gabi at madilim. At bakit mo hinukay? Bakit? Anong malay ko? Utos lang sa akin. Ano ang ginawa mo sa bangkay? Kung hindi lamang kita kilala, ay hindi ko sasabihin sa iyo. Inutos sa akin ng malaking kura na ilibing ko sa libingan ng mga Tsino. Ngunit sa kabigatan at kalayuan ng libingan ng Tsino ay... Isang matandang waring may hinahanap ang lumapit sa tagapaglibing at nagtanong. Hinahanap niya ang maputing bungong may buong ngipin na inalagay niya sa paanan ng krus. Tumukot ang matanda ng isang salapi sa kanyang Bibigay bulsa. ko sa iyo ito at daragdagan ko kapag sinabi mo sa akin kung nasaan naroon. Wala po ba roon? Kung wala roon ay talagang wala. Kung ibig ninyo, ibibigyan ko kayo ng iba. Tulad ka ng hinukay mo. Di mo alam ang iyong tinatapon. Di mo rin alam ang iyong nilalamon. Ano ba tong mga to? Wala namang alam dito. Lumabas ng libingan ng matanda na bumubulong-bulong. Batakin mo ang lubid mo, Crispin. Sa kampanaryo ng simbahan ay naroon ng magkapatid. Ang maliit ay si Crispin na matatakutin at ang malaki ay si Basilio na may kalakasan ng loob. Sumasalin sa sigwa ang malungkot na plegarya at ng kampanang pumapaimbulog sa himpapawid. Magkano ang pintar mo sa buwang ito? ₱2. Pinagmulta ko ng 3. Ito sana magkasakit ng maba upang alagaan ako ni Ina. Sana nasa bahay tayo ni Ina. Doon di ako matatakot. Ang kaka ay dapat magkasakit ng kasama ko. Ang sinabing ninako ko para hindi tayo paratangan magnanakaw, bayaran mo kaka. Pag mamamatay tayo lahat at si Ina ay sasama ng loob at tayo sa gutom. Ba tayo laging ganito? Mabuti pa ang ninakaw ko na iyon ang sinabi ng purat. Papatay niya ako sa palo kapag hindi niya nilabas ang ginto. Kung talagang ninakaw ko, iyon ang malalabas ko. Walang magsasabing ako'y nagnanakaw. Hindi papayagan ni Inay kung malaman niya ako'y pinapalo. Kung maniwala si Ina, ikaw na ang bahalang magsabing ang sakristang mayor ay nagsisinungaling. Sinungaling silang lahat. Sinabi nilang magnanakaw sapagkat ang ama natin ang isang manunugal. Hindi pa man natatapos magsalita si Crispin ay lumitaw ang sakristan mayor na may ugaling manubo. Basilio, inumultang kita ng kalate dahil sa hindi sunod-sunod ang pagkatuntun. Ikaw, Crispin, may iyon hanggang Alis sa pangangatwiran ni Basilio ang sakristan mayor at pinalagkas nito si Crispin. Uy, magtapat ka nga sa amin kung hindi kukulong ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsinungaling at mamamatay ka, hinahanap namin ang iyong anak. Aki ay nakatakas, ngunit sa mo din na lang maliit. Ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dumalaw po ako sa kumbento kanina, ngunit ang sinabi lang nila sa akin na Kung gayoy, ibigay mo sa amin ang mga salapi. mga anak ko po, kahit na mahihirap ay hindi nagnanakaw. Maghalugog po kayo sa aming bahay at kapag nakakita kayo ng kahit na magkano, ay gawin nyo ang nais nyo gawin sa amin. Ngayon, salama ka namin sa kartel. Si Sisay nasa gitna ng dalawang kawal sa kanilang paglakad. Parang pinagtakluban siya ng langit at lupa. Nalibot na siya ng lahat. Upang huwag siyang makita ay tinakpan niya ng pamindong ang kanyang mukha at pikit ng matang lumakad. Bawat tingin iukol sa kanya ay nakasusugat sa kanyang damdamin. Si Sisay 2 oras na nakakulong sa kwartel. Nakadukmo siya sa isang sulok. Tanghali na nang malaman ng Alperes na nakakulong si Sisa. Ay kagagawan lamang ng kura kung ibig niyang mabalik ang pera ay hingin niya kay San Antonio.
Bumalik si Sisa patungo sa kanyang bahay. Umakyat ng tahimik, nilibot ng tingin ng kabahayan na parang may hinahanap. Muli siyang nanaog ng lakad ng di alam ang pupuntahan. Minsan pa siyang bumalik sa kanyang bahay. Nakita niya ang pilas ng baro ni Basilio na nakasabit sa dingding at kanyang kinuha. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw. Kinabukasan si Sisay makikitang pagala-gala, umaawit at nakikipag-usap sa lahat ng Ay wala diri mo nanay katut yan na bakal papay ilili tulog kanay mata ka na tabangan mo ikarga ang nakumpra ko kay bugat man sing putus ko. Ibigay mo sa kanila ang iyong mabuting spirito para magturo sa kanila at hindi mo inalis ang iyong mahal sa kanilang bibig. At ibigay mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Mga salitang tinuran ng buong lumikha sa pamamagitan ng ibig ni Esdras, aklat ikalawa sa Granada, siyang salaysay. Galang-galang mga nakakabali ng mga pare, mga Kristyano, mga kapatid kay Jesus Cristo. Malantad sa ating harapan ang katotohanan sa bayan ng mga alam, ang isa, ang isang matay siyang hari. Ang pagkinamang munting bibig, sa gabi hindi ka puna-puna, tulad ng kinamito sa umaga, tulad sa isang araw, ganyan ang katangian ni Santiago sa piling na malaking santo. Ang hindi sumasambalataya ay pinaparusahan sa lupa sa pamamagitan ng pintal na dapat kayong iwasan ng mga babae at pagbitan upang malingkol ang masamang bihis. Ang wika ni Jesus, kung kayo ay may isang bahagi ng katawan, umaakay sa inyo sa pagkakasala, kukunin ito at itapon sa apoy. Tinuligsa ni Padre Damaso ang kalakaran ng panahon, ang unti-unting pagkawala ng paggalang at ang paglayo ng kalooban sa relihiyon. Ang mga paranggit na ito ay batid ni Ibarra na patungkol sa kanya. Ngunit ngayon, pag nasasulubong ang pare, ay nag-aalis na lamang ang sombrero bilang pagbati ng magandang araw o amo na. Ang mayayabang na estudyante, marunong lamang ang kaunting lagi at nakapag-aral sa Manila o sa Europa. Nakikipagkamay na lamang sa panalapit ng silubyo ayon sa hula ng mga banal. Hula ng apoy, bato at ago. Marurusahan ng mga panalo. Sila ay iyong layuan sapagkat sila ay iskumulado. Ang katahimikan ay ginambala ng sigaw ni Manang Puti. Mga napapala ko sa pangangaral, mga walang galang, sa tahanan pa kayo ng Diyos nag-away at nagmumuraan. Bumaya ng kalaswaan ng bagong panahon. Samantalang nagpapatuloy ang misa ay may taong lumapit at bumunong kay Ibarra. Mag-iingat kayo sa araw ng pag-ugos ng unang bato ng paaralan at huwag lalayo sa kura. Huwag kayong lulusong sa hukay sapagkat nasa panganib ang inyong buhay. Sa ganda mong taglay, sila'y maaakin. Kapag tinapuan ang tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay.
malaking bangka ang dinatnan nila sa lawa. Ang mga bangka ay nagagayakan. Ang bangkero ay isang binatang may matigas na anyo, matipunong pangangatawan, maitim at mahaba ang buhok. Pagkaagahan ay tumuloy sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Pinahanda ni Tia Isabel ang sinigang. Sabik na sabik ang lahat sapagkat inaasahan nilang maraming huli, ngunit buhaya pala ang nahuli ng baklad. Kung kayo lubha at sa muli ay huwag niyong bigunin. Naging masigla silang muli. Ang magkakasama ay lumunsad sa baybayin ng gubat sa pag-aaring Ibarra at inihanda ang kanilang mga pagkain sa lilim ng isang malaking puno na nasa tabi ng isang malinaw na batisan. Sabi ko. Ganun ka ba ka-importante? Pana, ikaw, Crispin. Paratangan. Para hindi! Ang sinabing ninako ko, para ka. Yung tinatapon at Sabay tayo na. Pabili po ng alaalang masaya, panghimagas ko sa buhay at siyang aking pahinga. Pabili po ng relos kahit wala ng baterya, nang dumungaw lang muli ang nalimutang pahina. Pwede bang pautang muna ng tahol ng aso namin matagal? Tagal ko nang hindi nakakapiling. Pabili po sa tindahan ng mga alaala.